Para akong auntie. Anyway, eto na ang full story ni na Zeus at Ganymede. Diba nga itong si Ganymede ay isang Trojan prince at isa siyang mortal. Anak siya ni King Tros, kung saan hango ang pangalang City of Troy, at ni Callirrhoe na isang river nymph. Most likely, ganito raw ang itsura ni Ganymede. Itong sina King Tros at Callirrhoe ay may 3 anak at si Ganymede ang bunso at ang pinakapaborito. One day, habang nagmamasid-masid itong si Zeus sa kanyang trono sa Mount Olympus, ay nagawi ang kanyang tingin sa Mount Ida at nakita niya si Ganymede habang namamastol. Bagamat Trojan prince nga itong si Ganymede, mahilig siya sa mga hayop. Kaya may flux siya sa Mount Ida. Nung makita ni Zeus si Ganymede, agad-agad na tumibok ang kanyang puso at nag-heart-shape na naman ang kanyang mga mata. Kaya naman from Mount Olympus ay nagmadali siyang bumaba sa Mount Ida. Si Ganymede naman habang busy sa kanyang mga alaga, nakita niya yung flash of very bright light. Dahil hindi siya makapaniwala, kinusot niya yung kanyang mga mata. Nang muli siyang dumilat ay tumambad na sa harap niya itong si Zeus. Macho guapito, sabay kagat-labi. Charing. Natigilan silang dalawa, nagkatitigan, namangha sa presence ng isa't isa, nag-slow-mo yung kanilang mundo. Pero itong si Zeus, nung akmang lalapit na siya kay Ganymede, ay napatigil siya. Naisip niya na, hindi pwedeng magpakilala ako kaagad kasi baka matakot siya. Ganun. Balak pa naman sana niyang kantahan ng maybe this time it'll be love and I will find. Maybe now we can be more than just friends. Pero naisip ni Zeus, hindi naman sila friends. Wala silang friendship na binuo. First time na nga lang nila magkita eh. Umiling-iling muna siya na, no. Zeus, pigilan mo ang sarili mo. At dahil sa sobrang tigidig na ng kanyang puso, ay nag-fly song siya pabalik ng Mount Olympus. Pero nung bumalik na siya sa Mount Olympus, lagi na lang siyang tulala lang sa aking kwarto at nagmumuni-muni kasi lagi niyang iniisip si Ganymede. Hindi maalis sa isip niya si Ganymede. Kaya naman sa sobrang desire niya na makasama itong si Ganymede, ay transform niya ang kanyang sarili sa isang malaking eagle at dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ni Ganymede. Iniisip niya na by hook or by crook, kailangan kong madala dito sa Mount Olympus si Ganymede, my love. Eddie, nagtagumpay siya ngayon. Gamit ang kanyang sharp claws, kinuha niya itong si Ganymede at nilipad papuntang Mount Olympus. Nung naando na sila sa Mount Olympus, entrance pa lang namangha na itong si Ganymede. Bonggalicious lahat ng nakikita niya, mga gods and goddesses, magaganda, as in my divine beauty, ganyan. In short, nagkaroon ng special treatment para kay Ganymede. Ngayon nagtaka na itong si Ganymede, sabi niya, bakit mo ba ako dinala rito? Anong pakay mo? Sabi ni Zeus, Ganymede, alam mong unang kita ko pa lang sa'yo ay mahal na kita. Gusto ko sana dito ka lang sa tabi ko, huwag mo akong lilisanin kasi hindi ko kakayanin. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng mga bagay ibibigay ko sa'yo, sapatos, relo, bahay, lupa. Sabihin mo lang sa akin, Ganymede. At nagsalita itong si Ganymede, sabi niya, maraming salamat pero hanggang ngayon ay nalilito pa rin kasi ako sa iyong mga tinuran. Ano bang nais mong iparating? Alam ko, ikaw ang ruler of Mount Olympus, the god of the gods. Pero pwede mo ba akong diretsuhin kung ano talagang gusto mong mangyari? Lumapit si Zeus dito kay Ganymede. Hinawakan ang kanyang baba. Nagtitigan sila. Ang sabi niya, Ganymede, lahat ng kapangyarihan ay nasa akin. Kahit ano kaya kong gawin. Minahal na kita nung una pa lang kitang masilayan. Kahit hindi pa tayo dumaan sa pagiging magkaibigan, nandito ka na sa aking puso. Ganymede. Ang gusto ko sanang mangyari ay manatili ka sa aking tabi. Gagawin kitang cupbearer dito sa Mount Olympus. Tandaan nyo ha, itong si Zeus ay ang ruler of Mount Olympus, the god of the gods. Matalino siyang god. Pero hindi niya napigil ang kanyang sarili na ma-fall dito kay Ganymede. Nag-heart over the brain itong si Manong Zeus. Nung ini-offer ni Zeus ang pagiging cupbearer ni Ganymede sa Mount Olympus, nagulat siya at sabi niya, ha? Cupbearer? Eh di ba, yan ang pinaka-espesyal at pinaka-importanting role dito sa Mount Olympus kasi ibig sabihin kapag ako ang naging cupbearer, ako ang magdadala ng ambrosia at nectar sa lahat ng gods and goddesses dito sa Mount Olympus. Again ha, ang nectar ay ang drinks ng mga gods and goddesses at ang ambrosia naman ay yung kanilang pagkain. Sabi pa nitong Ganymede, o di ba cupbearer mo na talaga si Hebe na anak ninyo ni Hera? Bakit mo siya papalitan?
Matagal na niyang ginagawa yan. Matagal na niyang trabaho yan dito sa Mount Olympus. Pero sabi ni Zeus, huwag mo na silang alalahanin. Ako na ang bahala sa kanila. Ako na ang makikipag-usap sa kanila. Basta manatili ka lang dito sa tabi ko kasi hindi ko talaga kakayaning wala ka. So ayun, hindi pa rin makapaniwala itong si Ganymede na binigyan siya ng role as the cupbearer of the gods and goddesses. Iniwan niya ang pagiging prince sa Troy. Doon sa Mount Olympus, araw-araw silang magkasama. Araw-gabi, tinuturuan ni Zeus si Ganymede ng tungkol sa universe at lahat ng mga bagay na gustong matutuhan itong si Ganymede. At dahil nga lagi silang magkasama, lagi silang magkalapit, ay unti-unti na rin talaga silang na-fall sa isa't isa. Sinasabi ko sa inyo, ngayon, alam na natin kung bakit kayo pinagpapalit sa malapit. Charing. Uy, naging favorite lover pa nga ni Zeus, itong si Ganymede. Pinagawa niya ng sariling palasyo at lahat ng comfort ay binigay niya dito kay Ganymede. Gayunpaman, hindi pa rin maialis ni Ganymede sa kanyang isip ang kanyang mga pamilya sa Troy. Kaya sinabi niya ito kay Zeus. Sabi niya, Zeus, may mga pagkakataon pa rin sa buhay ko na namimiss ko ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking mga kapatid, at ang aking mga alagang hayop sa Mount Ida. Sabi ni Zeus, ikaw naman babe, dapat matagal mo nang sinabi sa akin yan kasi papayagan naman kitang dumalaw. Isang beses nga lang sa isang taon. Pero at least meron. Nang malaman ni Hera ang tungkol sa affair ni na Zeus at Ganymede ay sobrang nagalit siya. Lalo na at nalaman niya na pinalitan ni Zeus si Hebe as cupbearer sa Mount Olympus. Sabi niya, Zeus, paano mo ito nagawa sa akin at sa ating anak? Nahihibang ka na naman ba? Masyado ka nang binulag ng pagmamahal mo dyan sa Ganymede na yan. Pero hindi niya gaanong pinarusahan itong si Ganymede. Kumbaga ang galit niya kay Ganymede ay binunton niya sa lahat ng Trojans, kaya ayaw niya ng mga tao sa Troy. Samantala itong si King Tros, nung dinala nga ni Zeus si Ganymede sa Mount Olympus, ay nalungkot na siya, nawala na siya ng gana sa lahat ng bagay. At nalaman ito ni Zeus. Sabi niya, Hermes, pwede mo bang puntahan si King Tros at sabihin mo sa kanya na okay lang dito si Ganymede. Wala siya dapat ikabahala, wala siya dapat ipag-alala. At bilang pasasalamat ni Zeus kay King Tros, ay nagpadala din siya ng divine horses, 2 divine horses. Itong mga horses na ito ay may abilidad na maglakad sa ibabaw ng tubig. Ginagamit nila ito sa war. Also, dahil nga naging favorite nitong si Zeus, si Ganymede, ay ginawa niya siyang immortal. At forever na tumira sa Mount Olympus as cupbearer. Isa pa sa mga bagay na ginawa ni Zeus para maipakita at mapatunayan na talagang mahal niya si Ganymede, ay ginawa niya itong constellation. Tinawag nila itong Aquarius. Kung makikita raw natin ang Aquarius ay maliwanag. Animo ito figure ng isang tao na nakahawak sa jug or urn at nagbubuhos ng tubig or something na may ibinubuhos. Ganymede is the cupbearer. Di ba nga ang binubuhos niya ay yung food at saka yung water, yung nectar, ganyan. Ang Aquarius naman ibig sabihin water carrier. Anyway, baka maitanong nyo rin ano ba ang age gap nitong sina Zeus at Ganymede? Sa binigay na description para kay Ganymede, kumbaga sa modern time, para siyang teenager or nasa early 20s, ganyan. At ito namang si Zeus, dahil nga immortal siya, nagkaroon na siya ng maraming asawa, nagkaroon na siya ng maraming anak, pero dahil immortal siya, he doesn't age the way humans do. Kaya lagi siyang fresh looking and yummy, ganyan. So, ayun ang full story ni Ganymede at Zeus. Again sa mga susunod na videos ay pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa iba pang consorts ni Zeus. Ano yung mga naging parusa ni Hera para sa kanila at kung makatarungan ba, ganyan. So, kung gusto niyo ng mga ganitong content, ng mga chismit-chismit, ganyan, walang kabuluhan. So, kung gusto niyo ng mga ganitong content, na chismit-chismit, mga walang katotohanan, mga kaanuhan lang, please like and share my videos. Bye! Hoy, follow niyo na rin ako.